Na Diyos. Tinauna, buhay ang Diyos. Anong may umakong buhay? Kamu, kitang mga pastor, hindi na buhay. So, buhay ang Diyos. You and I is a temple of God. Buhay ang Diyos. So, o sa mga palisi, ako dugayin ko. 18 anyos ko pagka-pastor sa Pentecostal. Pero ganun ni among po tungkol kay ang among mga pamaagi sa Pentecostal na aladay sa Unitarian Galugblog kanang 8 ka prinsipyo. Pero ako ba wala na kay balo o unsa ang 8 ka prinsipyo. Basahan niyo 1 Corinto 12, 4-6 unay tinuod nga buhi nga Dios nga naghari sa imong kinabuhi. About Christian traditions, matransform na ito, hinay-hinay into a Unitarian Universalist. So, kanang notion na, ay, bisan yuyo ko, katoliko ako. That is, kuwan gina siya, critical gina sa akong tanaw kung akong nakay. As ayuyo, hindi ta pwede nga mo, stick lang kita diha sa kuwan, sa atong older nga religious position, no? Dirita, nahimutang kuwan, nahimutang yuyo, nahalita sa raisik ka, nahimutang yuyo, no na siyang implicate sa atong Bibles, na we should understand, we should agree, and we should comprehend what is Unitarian Universalism. Kaya importante mo na siya nga, as ayuyo, we will be united by our principles and purposes. So, dili kita makaingon na, ay, pwede na ko, bisan dili madibilong ako simbahan, kaya panimba ako sa Katoliko, dili na pwede. No? Oh, we are Yuyos, we are ministers, we are Unitarian Universalist ministers. We are bound to perform our responsibilities and obligations sa atong local obligations, not in other churches. Siguro konserbatiko sa punto sa pagka-Unitarian Universalist ko, pero sa ako lang gusto makita na maka-atagta o primary priorities lang. No? Kanang primera na priorities sa atong simbahan. No? Dili kay baka kwanta o mirag may diferensya ba? Kita sa lain simbahan. Ayuyo bitaw ta. Ating kagawasan din. Oo. Matong yun na we will be faithful and honest to our faith. Kabisan sa una, kinudua ko, lagi ko ninyo nakita dire. So, sa siguro panahon na ngayon ka pa kung kasing-kasing na magsunod ko sa iya. Nga na-ordain ko. So, mo ka na nga, pinasili nga, women's strong. So, paningkamutan ako sa akong pagkabuyang na malikun ko. Na mapapadayon ko o palambo sa among simbahan. Kag, akong gipasalamatan, no, ang iyang pagdumalahan ni kanay nahimo namon nga ninong si Dinoy nga di nagatudlo siya bisan sa kabukiran naglagtas siya nagsugod 1955 nakatugod siya sa Baong Kongregasyon 1967 so pagka 1968 ikasal akong mama dito sa simbahan sa Baong so mo na nga hindi na mo na malimtan nga inyang gitugsukan sa Baong may isa na sa kapunuan nga puli pinakataas na karon dira na ang simbahan so gani mag-agi kami mangubra ko mabalik sa kunuang na aring punuan sa lubi abuli amo ni ang pultahan sa simbahan so ano nga mga panglantaw sa karon nga panahon na akong ibalik lantaw dili na kabayo ang atong sakyan kundi may mga sakyan na nata dili na ka maglisod kung asa mo at musangyaw, mudasig sa atong makaigsuunan kay tungod na namantay sa sakyanan. So gani akong purti pasalamatan abisan na wala na si Reverend Toribio Quimada nagpuli ang anak Reverend Rebecca Sinis nga rin naman po ni siyang nagdasig po sa akon. So, ang akong masulti at ikiklik para lang doon ngalikon. Maringkamot ang maligunta para nga hindi natin malimtan ang mga imahin, ang mga talanawon
nga ikaw mismo naghagit nga kami nga mga babae maglikon. So maglikon nanay ta. Ako lang yun, pasalamatan no nga bisan pa man sa karon, siguro kunwari pa na siya sa ato, di ka 70, so taas-taas na. So kita wala pa ta kay balo gani. Kung mapandol ta, di ta maluya. Pero sa atong pagpandol, maningkamot ang mga karog ta sa religion. Kag ang aton ng Dios hagit ka natong tanan ng aton mga kaapuhan. Bugat ng kayo mga kaapuhan. So kung sa aton pa palasaanon, so mahimo na siyang gaan ang aton nga ang ipapasaan sa aton kung kita tanan magtinabangay magtinabangay sa aton nga pamilya, sa aton nga kongregasyon para po bisan ano ka bugat mag-an sa aton tagsa-tagsa kaabagan ng ipasaan. Daghang salamat. O usbon ko kay Rev. Joan, Rev. Morgan, happy trip. In the United States, every American UU would say exactly what you're saying today, right? I've never met a Unitarian, an American Unitarian Universalist who says, you know, I believe in, like, would not say, I believe in a living God standing in front of me. Yeah. But what happened in the United States, I think, the Universalists were much more traditional than the Unitarians. The Universalists were more like Baptists, more spiritual, yeah? But both the Unitarians and the Universalists needed to speak the language of the religion of the people to bring them into their own tradition, to translate, you know, what does the concept of God, so you're talking to, in the United States it was mostly Congregationalists, so if you're, and Methodists, so how do we take the Methodist idea of God and talk about it in a way that Methodist understands, and then slowly move them into Universalism? Yeah. So it's like a slow translation. Yeah. Sa iyang pangwali, kanunay siyang kasakay o kabayo. At kung dili maagi o kabayo, iya kini magalakaton uban sa iyang mga kalugan. Ako ka na. Sir, ang ako i-cashier, kabayan ni sa ato ang late to review Kimada. Kaya sa una, gamay pa ko mo ato magyon na siya sa San Isidro kay magserbisyo biya na sa kanong Ilino kada birthday yun na niya maadto dayon. Ato na mabot sa among balay, siyempre di makaibalo jud ko niya bata pa ko ana. Manumduman ako nga ini kabot sa balay ang iyang istorya diri namo kay mga gagmay pagod mi ni kato mga kabahin itong sa Bible nga kato mga Daniel, mga Noe, ingon anak gagmay pa mi makahibalo na mi ana. Ingko nga unya kay dugay man na siya makuha, kuhaan pa man sa balay niya. Magsakay na siya kabayo pa ingon dito sa San Isidro nga lugar karon sa ilang Elena Benebak Jr. Mo na akong nahinduman nga. Nya pagkadugay na tingala ko ngano wala naman siya ni nagsige og adto kay naay nahitabo din yo ko pala kung sa nahitabo. Maora na ako nang daghang salamat. Experience ni Reverend Tulip Kimada. I think mga 1985 na nagkuyumi tayo dito sa Apungan sa Kalubig dito atong tawhana. Masigil dito sa Barong nung silba rin sir. Naangat media ng bakil bilaw tayo sa barangay ng Taban. 40 na siya pakasingot.
Pero, wag niya po nahubo yung barong. No? Mao mo tutuhan na siya kita ato, mao mo siya, no? Kanya, dili pa ko dugay niya nga kauban-uban na ito. Kung namatay mo sa pagkanayin. Pero naagawin ako kung experience ang kinabuhi. Kaya gani, siya mo po nakasama ko dito sa Kaikan Congregation. Dayon, ang impact na ako niya, pasalamat ko ni Reverend Toribio Kimada tungkol sa iyahang pag-tutor na po ba sa mga pagtulungan na karon ani ako mura o limatok ba nga hindi bulag. Salamat. Para usap ka na. Salamat kaayo sa gibilin sa katigulangan. Reverend Kimada, nga aniya kita karon naghiusa aron sa pagsaulog sa ika-70 katuig pagkatulo sa General Assembly sa church anniversary sa atong simbahan. Nga ang atong tema mao Love the Heart of Transformative Ministry. Mahinaot ako nga kining maong tema atong kining madala sa atong tulutan sa kongregasyon o mao kini atong ipahaom dito sa tanan ng mga delegada, sa tanan ng mga ministro. Kini mao atong pinakauyukan nga pagsabwag sa maayong balita ngadto sa katawhan. O para kanako ang dili na ko malimtan ang gisulti sa gamay pa ko. Ilabi na gyud nga niingon siya before sa akong ordination, niingon siya nga bansa sa text nga basta nga bansaya ang bata sa dalan ay pagalaktan. Kay kung siya ang matigulang nga dili gud lubiya ni ana. So iordinahan ko niya sa Nagpindot, sa Catalina, 15 anyos pa ako. Dayon, sa iyang pagmatuto ka na ako kining gibuhat sa bisan pa sa akong pamilya, sa akong mga kabataan. Ako sinapod nga gimatuto, sama sa pagmatuto ni Reverend Toribio Kimada. Sa tanan ng mga ministro, sa mga presidente, sa mga ministro sa bitaliwan ini kakalibutan. Ako nagatuo nagingilang espiritu ani ana kikauban ka nato karon. Nga sila usang malipayon aron sa malipayon ang ilang espiritu nga karon ani kita milahutay sa pagpadayon sa pag-ugmad sa pagpangalagad ngadto sa Dios nga ilang gipundar. Ug daghang salamat. Una nga akong hinungdungan ni Reverend Kimada kanang panahon sa convention pa sa una ni General Assembly. Naay pa ng kagulian panahon sa simba, panahon sa kanang plenary session pa. Musangko sa Ibsanay, musangko sa dili maayong panguna-una, mamaulit naman ang ila. Diba? Tungkol kay grabe man ang diskusyon. Mura mag-away kay wala may moderator sa unang panahon. Wala may magpatunga. Sa dihang pamiya ng mga katawhan, si Reverend Kimada na rin mapila kabuk, mayroon rin siya. Tumbiyaan ko sa ako ang mga membro o sa akong mga pastor. Tukuron ko pagbalik ang akong organisasyon nga Unitarian ang Universalist diha sa akong mga anak. Usahay, hinuklog kong maguna-una kaya nagpabilin niyang anak diha niya si Bada naman po si Madam Rebecca. So ang iyang di plano ba na anak niya tukuran
mura pagbalik silang mga anak, adunay ginagmay nga kapakyasan kay wala man mukuyog ang tanan. Apan, nagpasalamat ra gyud ta sa paningkamot sa atong igsoon kung ilan akong inahan, Reverend Rebecca Siles. Tungod kay naningkamot gihapon siya, luyo sa mga kalisod nga iyang isagubang na ara gihapon ang pamilya. Usa sa makita na ko ni Reverend Timada, nawala na to kanunay na practice katong iyang gihimo namo. Panahon nga kami iyang mga choir. Kadon niya sa nagkalain-lain nga mga lugar. Mga batanon kuyog sa iyang ang kuyog niya. Maglagaw sa mga lugar mo adto dito magmisyon kuyog ang mga batanon. Si Reverend Timada ko'y mangunay sa pagtudlo o kanta magdala to sa stick na taas. Kinsa tong masayop niya ng pitan ayuha pagkanta. O nang makabalo ko sa una sa kanta nga ng nota kanang tay kanta nga me papa sula sul me solo tila iyahan ang tudlo. Tudlo na Reverend Timada namo. Tungod kay maayo gid siya kaayo pagtudlo bisan sa iyang katigulangon ni atong panahon. Makita nimo ang iyang pagka-agresibo o ang iyang pagkadesidido sa trabaho niya luyo sa kalisod nga iyang giatubang. Wala kwarta. Nagalihok siya, pinaagi na siya kabalihong panikam. Yan ang panahon na mo na akong marigol sa akong kinabuhi. Nga dili ko maingon-inin kung wala ang mga Timada. So, iyan tayo mas nino. Dili ko mahimong executive minister. Siguro, kung wala si Reverend Timada, butulod ka na ako sa pagpaluhod o sa kauras o pandungan sa daghan kayong mga kamot. Nalipay na po ko, nani ako sa inyong atubangan karon. Ang murag di ko kaliwat, katiwas pagsulti, kay mura ng katuloon ang akong atubangan. Ano man, daghan kayong sakripisyo nga akong giyanihan. Bata pa ko kapuyong na kong Reverend Timada, baha, ulan, init among giatubang. Mga tangtang ang sapat, tikod sa sapatos ni Reverend Siles, pagpuyog ng namo kay Monso. Kapasaan ko ni Spiritual Siles, ang iyahang anak na kabarbulangan. Kami siguro Fredo Himunta, mong magpuli-puli pasaan sa iyang anak, kay mong nato sa bunga. Sa almost 15 kilometers ng mong baklayon, gikan sa Kanlaon, paingon sa barangay bunga. Kami ang nagsakripisyo ni anak panahon. Ganito lang mga pastor karon, wala ni makasinati sa nasinati namo sa among panahon unsa kalisod ang isagubang nini nga simbahan nga luyo sa tanan adunay gihapoy panagiusan. So pasalamat ko sa iyang gipangwagi, gipangtudlo kanamo kabahin sa ang tanan maluwas nga universal salvation matud kaniya ang tanan adunay kaluwasan, ang tanan adunay kagawasan sa paghimo og mga binatarong. Ako sa Reverend Timada, gabihan karespetado ng klase sa tao. Mahinumduman kong mga tao nga iyang gitabangan, iyang gihimong mga leader na inisabihan. O sana akong magulang na imong presidente sa Unitarian Universalist, gikan sa 1972, hantod sa 1979, na late Reverend Hospicio Pondes Jr. Namatay po siya iyong punarong pitsahan. Namatay po sa Reverend Pondes April 27, nungan po sa iyang birthday. Mura pag kasapot sila birthday na po, mamatay ka. Ano nga sistema? Mukod sa ay, namuhin mo ko nga, kada birthday ni Reverend Timada, iapil na lang ako si Manong sa pagpangamuyo. Kaya usan man siya sa mga leader po din yung panahon, ano yan itong panahon, gikan sa 1970, ito, hantod sa 1979. Taas kaya ng pag-servisyo. Sila si Reverend Francisco de Hito, na mo yung kapili. Sila si Reverend Henry Ligahe. Sila si Reverend Rebecca Siles. Ini sila, Reverend Perfecto Siles. Ini sila, mo yung parong padayon pagdihok ang atong simbahan. So ako, nagpasalamat kung sa epekto din sa kong kinabuhi, sa kalihukan ni Reverend Timada, ako kayo, o sa may nato, nga makahuluganon, nga klase sa mga kaayuhan, nga iyang ihatag ka nato, luyo sa iyang kinabuhi. Ngayong gibaylo, alang lamang sa pagpatindog
sa Unitarian Universalist sa Pilipinas. Daghang salamat. Buhay ng Diyos is a very big discussion. There are 100 people discussing that different 100 ideas. So where is unity? In the conference that I attended in the States, ilang gituhan what could be the focus of worship. And what was the result was that it was not God, it was not kami, it was not whatever, but it was great source of the universe. That I would understand that as going to unity of all the diversified Unitarian Universalists. Now, in other words, there is a move of the literal to unite the faith. Now, if we focus on the buhay ng Diyos, we have different understanding of that. So, a pastor who said, he is God na buhay. God cannot be dead. He has already been dead. So, He has come to live with us. And in that situation, we have to learn how to do it. So, unity in diversity cannot be united. We are all diversified. And because of that diversity, what is our source? The Bible, the Quran, the Lotus Sutra, or what? Or maybe the Holy Spirit. All over the universe. So in other words, never in the history of incoming life that there is going to be unity of all this diversified faith of the people. So Unitarian Universalists will grow in diversity. Hopefully going to unity. Thank you. Katunan sa kinabuhi ni Reverend Quimada is kanang justice seeking advocacy. I look at it in my studies, in my studies of his life, the land reform, land lease to the tailors, land lease to the land to the tailors, and land to the landless, to fight for justice for the landless people. Started it, Gagbilod, Santa Catalina, then I think the struggle is still continuing until today. In terms of justice seeking, si Reverend Quimada walay paghaluwa o kahadlok o tingali matingala man pero that's my inspiration. Yes, nakita na ako nga in our family dako kayo ang probinsya ni Reverend Quimada because we experience it dito Misalayo in part sa Zambales, no? I never expect na ang akong wife, Milka, will be the justice seeking in favor of asking the fair practice of labor sa multi-billion companies sa Hanjin. Sa Hanjin sa Bas. Very interesting experience na yung ato kadako nga company, no? Si Milka is standing asking for fairness of labor practice. So, kalumi sa Ginoo, abot man yun ang justice nga kinahanglan sa grupo ni Milka nga nag-petition ato nga panginahanglan sa justisya. So, siguro, antod ka, hindi pa namin nakita ang tinuuray ng genuine influensya sa mensahe sa universalism ng Pilipinas. Ang atong role nga ministers, dili man lang in a one-on-one basis. Dili man lang mo speak na about sa faith sa ato ng okasyon, sa mga birthday, sa mga membro o kung sa mga kwa. There won't be a time na we will invite it to present.
to speak in behalf of Unitarian Universalism. No, so, nindot na naagit tayo, like for example, the UCP can develop its own positions. What is our Unitarian Universalism at this point? Thank you. Usa lang ni siya kasi natiyan kandi sa iyang mga pinulungan di siya nagahatag mensahe ngadto sa Quezon, Negros Occidental. Ang akong ninumduman sumala sa iyang gipahayag 12 anyos sa akong edad. Gikan ni ato akong ninumduman wa ko malimot ang iyang pinulungan nganong gialihan ang akong dalan aron ako walay kagihan. Kana nabuhi sa akong punumduman samtang ako ania naniinig atong organisasyon. Mo sa ang akong kasigatan muna hangtod karon. Salamat.